Magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan, mga kapatid. Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan saan mang panig po kayo ng mundo naroon ngayon. So meron pong isang post na gusto ko lang i-share sa inyo kasi medyo natawag ang pansin ko po dito. Ito po ay tungkol sa kumakalat ngayon na isang post na unang inilabas po ito sa SMNI ni Ginoong Apollo Kibuloy, ano? At itong post na ito ay para siyang isang poll, kumbaga parang survey, na ang tanong is kung nababagay bang tumakbo bilang senador ng bansa si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. So halos lahat ng mga members yata ng KOJC is i-share nila ito sa kanilang Facebook, ano? Ang tanong sa caption is, sang-ayon ka bang tumakbo si Pastor Apollo si Kibuloy bilang senador? So nung makita ko itong post na to, nasa mga 8,000 or 8,000 likes at saka heart sign ang meron nito, at mahigit 3,000 comment at saka 900 na shares. So ewan ko kung ano ng status nito ngayon. Pero kung babasahin ninyo yung post na yon, walang anumang plataforma o layunin kung bakit kailangan niyang tumakbo. Walang rason na sinabi doon. Pero kung babasahin ninyo yung mga comments, in fairness, halos karamihan ay mga positive comments talaga. So basahin natin yung ibang mga comments dito, ano. Sabi dito ni JR Frescoli, if that is the Father's will, why not? Marami na siyang nagawa sa kapwa, lalo na sa walang-wala. He is a good model, example, and a standard. Kung anuman ang mga accusation sinaharap niya, ganun talaga, basta maraming bunga, pilit tinatapunan para makuha. Ganun ang nangyayari, gusto ng bangag na gobyerno ang kinin kung anong meron sila. Yan yung sabi sa comment, ano. So sabi naman dito ni Junax Caballero, President na diretso pastor, para makaramdam naman ang taong bayan kung paano nyo inaayos ang KOJC. And ayon naman dito sa comment ni MJob Moto Vlog, kung si Alice Gunga na hindi Filipino nakatakbo for public servant, si Kibuloy pa kaya na Filipino, pure 100% Mindanaoan. I. Franz Castro ng ANA, convicted child trafficking, child abuse. Nasa Congress si Kibuloy pa kaya na hindi man convicted. And ayon naman dito kay Mina Lonbay, yes, if it's God's will, why not? But sana presidente diretso, hehehe. Tanggal lahat ng mga korap, tsaka para naman makaranas ng kalinisan ang Pinas. OMG, I can't imagine kung gaano kadisiplinado si pastor when it comes to work, when it comes to cleanliness. Nako, iwan ko na lang. Everything is excellent, tas kalaban pa ni pastor yung korap. So ayan na yung comment nila, no. And ayon naman dito kay Mel Calzado, big yes po. Kami lahat ng pamilya iboto namin si pastor dahil nasa kanya na lahat ng kabutihan, makadiyos, makatao at makabansa. And basa pa tayo ng isa pang comment. Sabi naman ni LJ Morgado, why not? Kung nagawa niyang mapatayo ang biggest dome sa Asia, build schools for his scholars and IPs, build roads sa mga bundok for IPs, help less fortunate children and families, made it possible to make a perfect kind of environment like in Glory Mountain, Davao City, maintain cleanliness, fight against CPP and PA, unmasking those terrorist party list and individuals. Nagawa niya lahat ng tao nang hindi siya politiko. Ang iba nga naupo na, wala pang nagawa. No wonder Duterte salutes him, I vote for him, with heart sign. So alam nyo, dito makikita natin, no, na sa kabila ng mga pangit na pangyayari sa buhay ni pastor at sa mga turo niya na, well, kung ako tatanungin, hindi talaga biblical. Pasensya na po sa mga members niya, no, pero hindi po ako naniniwalang biblical ang turo ng inyong pastor. But again, I don't have any personal hatred sa inyong pastor. Kumbaga, well, sa usapang Biblia talaga hindi ko siya sinasang-ayunan. Pero tignan nyo mga kababayan, ano, karamihan talaga sa kanila solid pa rin sila na follower ni Pastor Kibuloy. Naghahanap nga ako ng any negative comment pero wala akong nakita Although hindi ko naman siya naumpisahan mula dun sa unang comment, ano, pero majority siguro ng mga comment ay positive. Despite na mayroong mga hindi magandang sinasabi tungkol sa kanya, no? So ano ba sinasabi ng batas ng Pilipinas pagdating sa mga taong nakakulong? Meron ba silang karapatang tumakbo sa posisyon? Well, ang pagkakaalam ko sa batas ng Pilipinas pwede.
ang pagtakbo sa isang public office ay hindi ipinagbabawal sa mga taong nasa loob ng kulungan, mga kababayan. Ang sabi dito sa isang nabasa nating article sa Philstar, sabi dito, being accused or convicted of major crimes in the Philippines is no barrier to running for public office unless the hopefuls have exhausted their legal options. Under the law, a person must be sentenced by final judgment to be disqualified from running. Therefore, someone convicted of a crime can still run as long as he or she has an appeal pending with the courts. So sa Tagalog, sa Pilipinas, ang pagiging inakusahan or nahatulan ng mabibigat na krimen ay hindi hadlang sa pagtakbo para sa pampublikong posisyon. Maliban na lang kung naubos na ng kandidato ang lahat ng legal na opsyon. Ayon sa batas, ang isang tao ay kailangang nahatulan ng pinal na desisyon para madiskwalipika sa pagtakbo. Kaya't kahit na may hatol sa isang tao, maaari pa rin siyang tumakbo basta may nakabinbin pang apela sa mga hukuman. So ayun, pwede pala. Meron namang o karapatan si Kibuloy para tumakbo, no? At ang nabasa ko pa sa rulings ng COMELEC, no, posible din daw na ma-disqualify ang isang kandidato. Ito, bata ito sa rulings ng COMELEC, You can correct me if I'm wrong. Nabasa ko lang din kasi to, hindi ko na ma-recover kung sang website ko siya nabasa. Pero sabi doon, batay sa rulings ng COMELEC, una, pwede siyang ma-disqualify kapag idiniklara siya bilang isang nuisance candidate. So, pwede siyang mag-file ng COC, pero pwede rin siyang i-disqualify as nuisance candidate, lalo na kung wala siyang kakayahan na ponduhan ang isang halalan. And pangalawa is kung halimbawa may petisyon na humihiling na kanselahin ng COC dahil sa rason ng edad, kung siya hindi na pwede, may edad na talaga siya, or dahil sa question ng citizenship niya, or dahil may question sa registration niya bilang botante, at marami pang iba. So that's the second reason for disqualification according to the COMELEC rules. And pangatlo ay kung may desisyon mula sa ombudsman na nagtatanggal ng karapatang tumakbo sa isang kandidato habang buhay. So disqualified siya. Pero I think wala pa namang ganyan si Kibuloy ngayon, no? And as far as I remember is merong mga dating kilalang politiko sa bansa natin ang tumakbo sa eleksyon kahit na sila ay nasa loob ng kulungan. Kabilang dyan is si dating Senadora Laila de Lima, diba? Kung matatandaan ninyo. Si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Yung magkapatid na Joel and Mario Reyes. Tapos si dating Senador Antonio Trillanes III. At si dating Congressman Romeo Halusho. So sila, mga tumakbo sila kahit sila'y nasa kulungan. So again, pwedeng tumakbo si Kibuloy kung gusto niya. Although biblically speaking, kung ikaw ay isang religious leader, nangangaral ka ng ebanghelyo, hindi bagay o hindi dapat na pumasok ka sa politika. Pero sa usapang sekular, meron ka namang karapatan base sa sinasabi ng batas na tumakbo kung gusto mo, no? As long na hindi ka madidisqualify. Pero ang tanong kasi ganito, gaano karami ang naniniwala sa kanya? Kasi kung matutuloy man siya na tumakbo, sa palagay ko ang biboto lang naman sa kanya mga members niya, di ba? At gaano naman kaya karami ang mga members ni Kibuloy? Sama na natin yung nasa ibang bansa, no? Well, sabi ni Miss Nori Cardona, kung kilala niyo si Miss Nori Cardona, yung katiwala ni Kibuloy, sabi niya nasa 8 million daw ang mga members nila worldwide. At kung if I'm not mistaken, nagbanta pa nga siya dati na itong 8 million daw na ito ay mag-aaklas or they are going to rise. Malacanang, hintayin nyo kami. Hindi kami maghihintay kay Tory. Kami ang hintayin nyo. 8 million Filipinos, 8 million Kingdom members. This is now a call for us to rise up. So ayon kay Miss Cardona is nasa 8 million sila na nag-aaklas na readyng mag-aklas di umano sa Pangulong Bongbong Marcos. Pero kasi meron akong napanood na video galing kay General Torre na yun daw nanood sa kanilang live broadcast is nasa 1,700 lang. Kahit sa live broadcast nila, ito ay hindi may pagkaila. Ang peak views ay 1,700 lamang ang nanood sa kanila sa buong mundo. Kung buong mundo man ang pinanggalingan ng 1,700 na ito, wala ang 8 milyon. So wala pa sa 0.0000 ng 8 million yan.
Kumbaga sa TV rating is bagsak yan, di ba? At doon naman sa kanilang rally doon sa Liwasang Bonifacio, no, di ba, yung sa kanilang gathering sa Liwasang Bonifacio kung saan meron tayong kuha ng aerial view dito. So ayan, tingnan ninyo, sa palagay nyo ba aabot ng nasa 8 million yan? O kahit man lang 50 mil, wala pa yata yan eh. Kasi malabo na sabihin mong nasa 1,000 to. Kahit ako hindi ko masasabi na nasa 1,000 to eh. At yung iba dito ay hindi naman talaga followers ni Kibuloy eh. Yung iba nagpunta lang kasi may pinangakong bayad. Hindi naman sila nagpunta dyan dahil naniniwala sa kay Pastor Kibuloy. Nagpunta sila dyan dahil meron ng pinangako yata na halaga. Although ang sabi yung iba daw hindi nabayaran. Meron tayong video niyan eh. Ano po pinaglalaban nyo po dyan sa rally ni Pastor Kibuloy dito sa Loton? Hindi ko po alam sir eh. Kung basta pinanok po kami na si mama tapos babayaran na po kami ng 1.5. 1.5? Opo. Magkano po ang natanggap nyo po? 100 lang po. 100 piso? Opo. Sapat po ba pamasahe po yun? Tingin ko po hindi. Kulang. Kulang po, marami pa po. Simbahan po ba ang nagano sa'yo? Ang nag-recruit simbahan nila? Opo. Okay, salamat kuya. Magkano ang pangako sa inyo ng bayad para pagsuporta kay Pastor Kibuloy? Sabi 500 daw eh. 500. Taga saan po ba kayo? Taga San Jose, Bulacan po. San Jose, Bulacan. Opo. Magkano po nakuha nyo? Wala po eh. Tinakbuhan po kami sir eh. So kung ako tatanungin ninyo mga kababayan, hindi ako naniniwala na 8 million ang member nila. Kasi wala namang actual data na pinapakita sa mga tao na magpapatunay dyan sa 8 million na yan. In fact, ang estimate nga ni Arlene Stone is nasa 50,000 lang yata worldwide. At granting, pagpalagay na lang natin na nasa 8 million nga sila. Alam nyo, hindi pa rin naman ito madadala si Kibuloy sa Senado eh. For 8 million, hindi siya madadala niyan sa Senado. Kasi meron nga dati yung sa Magic 12, di ba? Yung lampas ng Magic 12 nasa 12 million na yon. Pero hindi pa rin sila pumasok sa Magic 12. But again sana huwag kayong magkamali. Hindi ko po sinasabi na walang karapatan si Pastor Kibuloy na tumakbo sa halalan. Kalayaan niya yan. At pwede pa siyang mag-file ng COC or kung sino man yung representative na pwedeng mag-file sa kanya. They can file until tomorrow. Kasi I think hanggang bukas na lang yata yung filing eh. October 8 So if he is aspiring for a national position, he can definitely run for that position. Wag lang siyang madidisqualify ng COMELEC. Kasi ang pagkakaalam ko, mayroong dating religious leader na pumanaw na ngayon na nag-file din ng COC pero dinisqualify siya. So baka ganun din yung mangyari kay Kibuloy kung magpa-file siya. Tingnan na lang natin Pero alam nyo kasi kung ako tatanungin dito kung ako tatanungin lang naman, personal na ko lang naman to na opinion. Alam nyo, dapat wag na lang. Wag na lang. Kasi, alam nyo, pag natalo yan si Kibuloy, panibagong kahihiyan na naman niya yan eh. Pagtatawa na naman siya ng mga tao. At ito naman kanyang mga miyembro, kapag hindi siya nanalo, sasabihin na naman nila na dinaya. Diba? Tulad nito halimbawa, itong isang comment na nabasa natin dito. Sabi dito, malabo yata siyang manalo kung tatakbo siya. Kasi hawak ni, wag na nating sabihin hawak ang Smartmatic. Bangag administration, maraming magic na nagaganap kahit wala kang kaso, tataniman ka ng kaso. So baka ganito lang yung mangyari din kapag natalo siya. Sasabihin na naman ng mga members niya, dinaya siya. So I think hanggang dito na lang muna ang ating pagtalakay sa videong ito. Shinare ko lang sa inyo kasi nakatawag sa pansin ko itong post na ito at gusto ko na ring malaman kung ano yung inyong opinion pagdating dito mga kababayan. So siguro iwan ko na lang sa inyo yung tanong, dapat nga bang tumakbo si Kibuloy sa Senado? So what is your advice kung kayo ang tatanungin? I-comment lang po ang inyong opinion sa ating comment section. And sana po mga kababayan, mga kapatid, huwag nyo naman pong kalimutan na i-like yung ating mga video. Kasi alam nyo, malaking tulong sa amin. Kahit kung gusto ninyong i-skip yung mga ad, it's up to you. Pero sana naman is i-like nyo po yung mga video kung nagugustuhan nyo po. Kasi malaking tulong po yan sa amin ng mga content creator. At sa tulong ng mga likes ninyo, marami pa pong mga tao ang makakapanood ng mga expositions natin. At marami tayong mga kababayan na mamumulat din sa realidad at sa mga salita ng Diyos kapag meron tayong mga Bible studies. So muli, maraming salamat po sa inyong panonood. Magandang gabi po and to God be the glory.